Kapag natagpuan mong nasangkot ka sa isang taong makasarili, ang katotohanang nasa likod nito ay maaaring yumanig sa pinakaloob mo. May isang banayad, halos di nakikitang sandali kung kailan mo nararamdaman na may mali. Sa una, hindi mo ito maipaliwanag. Hindi lang ito tungkol sa sigawan o sa katahimikan. Ito ay ang paraan kung paano unti-unting lumiit ang puso mo, kung paano bumababa ang diwa mo tuwing kasama mo sila. Nagsisimula ng gumuho ang tiwala mo sa sarili, gaya ng tuyong dahon sa ilalim ng bigat ng kanilang mga salita, at gayon paman nananatili ka pa rin. Patuloy kang umaasa, patuloy kang nananalangin, naghuhubog at nagbabago ka hanggang halos hindi mo na makilala ang sarili mo. May mga tawag dito na toxic, ang iba naman emotional abuse. Pero sa kaibuturan mo, alam mo na ang totoo, nakikitungo ka sa isang taong makasarili. At hindi lang ito basta nakasakit sa'yo, sinugatan nito ang kaluluwa mo. Ngunit may isang bagay na bihirang sabihin ng karamihan, hindi lang ito tungkol sa psikolohiya o trauma. Mas malalim ito, napakalalim. May nagaganap na espiritual na proseso rito. Wala sa mga ito ang aksidente. Hindi ito random at tiyak na hindi dahil mahina ka, inosente o masyadong mabait. Ang totoo, inilagay ka ng Diyos sa relasyong iyon para sa dahilan na lampas sa kaya mong makita ngayon. Hindi ginagamit ng Biblia ang salitang narcissist, pero paulit-ulit nitong inilalarawan sila. Nagbabala ito tungkol sa mga lobong nakadamit tupa, tungkol sa mga mapanlinlang at mapagmataas na taong gumagamit ng salita upang manlinlang at manira. Nagsasalita ito tungkol sa espiritu ng pagmamataas, sa pagnanais ng kontrol at sa maskara ng karisma. Ang mga taong gaya nito ay hindi basta dumadating sa ating buhay para lang manakit. Minsan, dumarating sila upang gisingin tayo. Kung naririnig mo ito ngayon, hindi ito aksidente. Naranasan mo na ang mga laban na makasisira sa iba. Naibulong mo na ang mga panalangin tanging Diyos lamang ang nakarinig. Naitanong mo na, bakit ako? Bakit ko naakit ang taong ito? Bakit hinayaan ng Diyos? Ngunit pakinggan mo ito, hindi ka isinumpa o nakalimutan. Pinili ka. Pinili kang harapin ang hindi kayang harapin ng iba. Pinili kang tumindig laban sa kadilimang nakatago sa anyo ng kagandahan at talino. Pinili kang bumangon mula sa abo ng manipulasyon, dala ang patutuong kayang yumanig sa mismong impyerno. Sapagkat ang ginamit ng kaaway upang sirain ka, gagamitin ng Diyos upang iligtas ka, hindi lang ikaw, kundi pati ang iba. Kaya bago tayo magpatuloy, panghawakan mo ang isang makapangyarihang katotohanan. Hindi ka inilagay ng Diyos sa buhay ng isang makasarili para sirain, kundi para gisingin. Manatili ka. Dahil habang binubuksan natin ang tabing at tinitingnan ito ayon sa banal na kasulatan, ang katotohanan ay hindi lang magpapagulat sa iyo. Palalayain ka nito. Ngayon simulan natin sa unang tanong. Ano nga ba talaga ang isang taong makasarili? Ano ang nasa likod ng kaakit-akit nilang ngiti? Sa panahon ngayon, madalas nating marinig ang salitang ito. Sa social media, sa mga post na naglilista ng red flags. Kapag sinabi nila ito, toxic sila. Kapag ginawa nila iyon, narcissist sila. Pero huminga muna tayo at tumingin ng mas malalim dahil higit pa ito sa ugali o personalidad. Sa pinakapuso nito, ang pagiging makasarili ay isang espiritual na kondisyon, ang pagsamba sa sarili. At hindi ito bago. Mula pa noon, binalaan na tayo ng Biblia tungkol dito. Sa Isaias 14, naririnig natin ang nakakatindig balahibong mga salita ni Lucifer, minsang maningning na anghel na nagsabing, "Aakyat ako sa langit, itataas ko ang aking trono sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos. Gagawin kong katulad ng kataas-taasan ang aking sarili." Isaias 14:13-14. Iyon ang unang gawa ng pagmamataas, ang pagsilang ng pag-aaklas. Si Lucifer ang unang taong makasarili.
Kaya't ang pagiging narcissist ay hindi lang sakit sa pag-iisip. Ito ay refleksyon ng likas ng kaaway, abala sa paghanga, kapangyarihan at kontrol, handang manlinlang para sa pansariling kapakinabangan. Ang panganib ay nasa pagkukunwari. Nagbabala si Jesus sa Mateo 7:15, "Mag-ingat kayo sa mga bulaang propetang dumarating sa inyo na parang tupa, ngunit sa loob ay mga ganid na lobo. Sa simula, hindi sila mukhang mapanganib. Mukha silang mabuti, matalino at kaakit-akit. Marunong silang mambola at magsalita ng tama hanggang sa unti-unting magsimula ang manipulasyon. Kasunod nito ang pagkalito, pagdududa at tahimik na pagkasira ng kaluluwa mo. Nangyayari ito ng dahan-dahan, isang unti-unting pagkawala ng kung sino ka dati. Bago mo pa man mapansin, nasasakal ka na sa isang bagay na sumisipsip ng lakas mo at binabalot ang isipan mo ng ulap. Hindi ito laging umaatungal, madalas bumubulong lang. Nagtatago ito sa likod ng karisma, huwad na kababaang loob at pagmamataas na nagkukunyaring kabutihan. Nakakita na tayo ng ganitong halimbawa sa kasulatan. Isipin mo si Haring Saul. Nagsimula siyang mapagkumbaba, pinili ng Diyos. Ngunit nang simulan siyang purihin ng mga tao, may nagbago sa kanya. Ang papuri ay naging adiksyon niya. Tumigil siyang makinig sa Diyos, naging seloso kay David at mas inuna ang paghanga ng tao kaysa sa pagsunod. Malakas siyang tingnan sa labas, pero sa loob, wasak siya. Puno ng takot, kawalan ng tiwala at pagsamba sa sarili. Pamilyar ba? Kapag nakasama mo ang isang taong nagtatago ng pagiging makasarili sa likod ng pananampalataya o kabaitan, parang umiikot ang isip mo. Ngunit mas malalim pa rito kaysa sakit o kalituhan. Hindi lang ito emosyonal, ito ay spiritual. Hindi ka lang nakikipaglaban sa mahirap na personalidad. Hinaharap mo ang isang espiritong namumuhi sa wangis ng Diyos na nasa iyo. Isang espiritong binabaluktot ang katotohanan, nabubuhay sa kontrol at sinusubukang wasakin ang hindi niya kayang angkinin. Gayunpaman, hindi tayo tinuturuan ng kasulatan na matakot. Itinuturo nito na magbantay, protektahan ang ating puso at isuot ang baluti ng Diyos. Sapagkat kapag nagsimula kang makita kung sino talaga sila, hindi bilang halimaw, kundi bilang kasangkapang ginagamit ng kadiliman, doon mo muling makukuha ang lakas mo. Hindi ito tungkol sa paghuhusga o pagtuturo ng daliri. Ito ay tungkol sa pagkilala sa katotohanan at sa dahilan kung bakit nagtagpo ang landas ninyo. At ito ang dapat mong tandaan. Hindi kailanman sinasayang ng Diyos ang sakit. May layunin kahit sa kaguluhan. Madalas nating itanong, kung mahal ako ng Diyos, bakit niya hinayaan ang ganitong tao sa buhay ko? Bakit niya hindi ito pinigilan? Ang mga tanong na ito ay hindi nagpapakita ng kahinaan. Nagpapakita ito ng pagiging tao. Sa pamamagitan ng kasulatan at ng mga pilat ng karanasan, natutunan ko ang isang makapangyarihang katotohanan. Walang sandali ng pagdurusa ang hindi nakikita ng Diyos. Bawat pagtataksil, bawat luha, bawat gabing gising ka't nagdududa sa halaga mo, nakita niya lahat iyon. Sa Roma 8:28, sinasabi sa atin na ang Diyos ay gumagawa ng mabuti sa lahat ng bagay para sa mga nagmamahal sa Kanya. Oo, kahit sa ganitong karanasan, isipin mo si Jose, ipinagbili ng sarili niyang mga kapatid, ginawang alipin, inakusahan ng kasalanang hindi niya ginawa at nakalimutan sa kulungan. Kung may sino mang may karapatang sumigaw, "Diyos, bakit ako?" Siya iyon. Ngunit pagkalipas ng mga taon, tumingin siya sa mga mata ng kanyang mga kapatid at sinabi, "Binalak ninyong saktan ako, ngunit ginamit ito ng Diyos para sa kabutihan." Ganyan ang pananaw na mula sa Diyos. Ang pagkakaunawa na ang ginamit ng kaaway upang sirain ka ay siya ring gagamitin ng Diyos upang patatagin ka. Hindi ipinadala ng Diyos ang taong makasarili sa buhay mo upang parusahan ka. Pinahintulutan niya ito upang ikaw ay lumakas, maging mas matalino at maging mas mulat.
Ang sakit ay may kakaibang paraan ng paggising sa atin. Pinatalas nito ang ating pag-unawa. Tinuturuan tayong manalangin ng may kapangyarihan at itinutuon tayo sa presensya ng Diyos kapag wala nang nagbibigay ng kapayapaan. Minsan, ang pagbagsak ay nagbubunyag ng mga bitak. Minsan, ang manipulasyon ay nagpapakita ng mga lumang sugat. At minsan, sa gitna ng kaguluhan, ipinapanganak ang iyong tawag. May bersyon ng sarili mo sa kabilang dulo ng unos na ito, mas matapang, magaling at hindi matinag. Isang taong hindi lang nakaligtas, kundi tumutulong din sa iba na makalaya. Hindi tinalikuran ng Diyos ang likod niya sa iyo. Hindi niya pinarurusahan ka, inihahanda ka niya. Ang akala mong pagbagsak ay magiging daan sa iyong tagumpay. Ang akala mong wakas ay magiging simula ng iyong pagbabago. Ang sakit mo ay hindi walang saysay. Ito ang binhi ng mas mataas na layunin, isang layuning makadiyos. At heto ang hindi nauunawaan ng marami, ikaw ang pinuntirya dahil may dala kang liwanag. Hindi kahinaan ang hinahanap ng mga taong makasarili, naaakit sila sa lakas. Hinahanap nila ang init na wala sa kanila, ang habag na hindi nila maramdaman. Mayroong sayo na nakagambala sa dilim na nasa kanila. Ang kabaitan mo, ang kapayapaan mo, ang liwanag mo, nagpapaalala ito sa kanila ng lahat ng nawala sa kanila. Kaya sinubukan nilang patayin iyon. Ngunit hindi nila nagawa dahil ang banal na liwanag na nasa iyo ay hindi masisira. Sinabi ni Jesus sa Mateo 5:14, "Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang lungsod na itinayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Ngunit ganito ang katangian ng liwanag, hindi lang ito nagliliwanag, ito rin ay naglalantad. Ipinapakita nito ang mga nakatago sa dilim at inilalantad ang mga pilit tinatago ng iba." Sa kaibuturan nila, ang mga taong makasarili ay abala sa pagtatanggol ng ilusyon ng huwad na bersyon ng sarili nila. Umiikot ang buhay nila sa imahe, palabas at kontrol. Kaya kapag pumasok sa buhay nila ang isang tulad mo, tapat ang puso, totoo ang salita at dalisay ang habag, nabubuwag ang ilusyon nila. Ang katotohanan mo ay hinahamon ang kasinungalingan nila. Napansin nila agad ang espiritu mo. Nakita nila ang pasensya mo, biyaya mo at tahimik mong lakas. Napansin nilang hindi mo kailangang manipulahin ang iba upang maramdaman mong makapangyarihan o humabol ng pansin upang maramdaman mong mahalaga. At iyon ang lubos na gumulo sa kanila. Maaaring hindi nila ito lubusang alam, pero ang presensya mo ay banta sa marupok nilang mundo. Naging sabay kang pagkahumaling at pagkabigo nila. Nahumaling sila sa iyong liwanag, ngunit gusto nilang kontrolin ito, angkinin, saklawin at tuluyang pahinain. Dahil ang liwanag mo ay nagpapakita ng kawalan sa kaluluwa nila. Tandaan mo, hindi mga kriminal ang natakot kay Jesus, kundi ang mga Pariseo. Bakit? Dahil dala niya ang banal na autoridad nang hindi nangangailangan ng papuri. Minahal niya ang mga tao nang hindi ginagamit sila. Ang mismong presensya niya ay nagbubunyag ng pagkukunwari. At yon ang dahilan ng galit nila. Ganon din sa iyo. Hindi ka lang mabait o mapagpatawad, mapanganib ka sa espiritual na kadiliman. Totoo ang pag-ibig mo, malalim ang pananampalataya mo, patuloy na lumalakas ang iyong pagkilala sa katotohanan. Kahit sa mga sandaling pakiramdam mo ay wasak ka, nagniningning ka pa rin sa katapatan na hindi kayang tularan ng huwad. Kaya nang sinubukan ng taong makasarili na wasakin ka, hindi lang nila ginusto ang kontrol. Gusto nilang patayin ang banal na apoy sa loob mo. Hanggat nagdududa ka sa sarili mo, maaari silang manatiling nakatago sa kanilang panlilinlang. Ngunit heto ang himala, hindi nila nasira ang liwanag mo. Ipinakita nila ito. Ang mga pag-ataking ginamit upang patahimikin ka ay siyang nagpasidhi ng iyong ningning. At ngayon na nauunawaan mo kung sino ka kay Kristo, aabot ang liwanag mo ng mas malayo kaysa dati, hindi lang upang pagalingin ka, kundi upang gabayan ang mga nawawala pa sa dilim.
Ngayon, pag-usapan natin ang susunod na katotohanan, ang apoy ng pagpipino. Kung paano ginagamit ng Diyos ang sakit, kahit ang sakit na dulot ng mga taong makasarili, upang hubugin ang mga mandirigma. Madalas tayong manalangin para sa lakas at biglang nagiging mas mahirap ang buhay. Humihiling tayo ng paglago at inilalagay tayo ng Diyos sa mga sitwasyong sumusubok sa bawat patak ng ating pananampalataya. Hindi ito parusa. Ito ay pagpipino. Sinasabi sa Kawikaan 17:3, ang tunawan ay para sa pilak at ang pugon ay para sa ginto, ngunit ang Panginoon ang sumusubok sa puso. Ang pagpipino ay proseso ng paglilinis, sinusunog ang lahat ng hindi nararapat hanggang sa ang natitira ay dalisay at matatag. Alam ng panday na handa na ang metal kapag nakikita na niya ang sarili niyang refleksyon dito. Ganon din ang ginagawa ng Diyos sa iyo. Ang taong makasarili ay hindi ang apoy. Ang apoy ay ang proseso. Ang taong yon ay kasangkapan lamang upang ipakita kung aling bahagi mo ang kailangang pagalingin, isuko at palakasin. Isipin mo si David, pinili siyang maging hari noong bata pa, ngunit hindi siya agad umupo sa trono. Sa halip, inilagay siya ng Diyos sa ilalim ni Haring Saul, isang taong seloso, mapanlinlang at espiritual na bulag. Tinugtugan niya ito ng musika, tapat na naglingkod, umiwas sa mga sibat na ibinato sa galit, at ilang taon na nagtago sa mga kuweba habang nananalangin para sa kaligtasan. Hindi niya maunawaan kung bakit kailangan niyang magdusa, gayong siya ay pinili. Ngunit sa lahat ng iyon, pinipino siya ng Diyos. Tinuturuan siya ng kababaang loob, pagtitiyaga at pag-asa sa banal na lakas. Hinuhubog ng Diyos ang pusong kayang mamuno ng walang kasakiman at kayang maghari ng walang kayabangan. Nasa sarili mong hukuman ni Saul ka rin. Ngunit gaya ni David, ang pagdurusa mo ay hindi nagpaasim sa iyo, nagpatapang ito sa iyo. Natututunan mong labanan ang mga espiritual na laban ng hindi nawawala ang dangal. Natututunan mong pagkatiwalaan ang tinig ng Diyos higit sa papuri ng tao. Natututunan mong manatiling malapit sa mabuting pastol kahit sa gitna ng lambak ng kadiliman, kaya huwag mong kamuhian ng apoy. Ito ang humuhubog sa iyo upang maging kung sino ka talaga. Bago ang mga kasinungalingan, bago ang pagtataksil, bago ang sakit, hindi ka lang nakaligtas, isa kang mandirigma, at bawat pilat na taglay mo ay patunay na hindi nagtagumpay ang impyerno. Ngayon ay lilipat tayo sa susunod na katotohanan, ang pagputol ng siklo. Dumarating ang sandali, madalas sa gitna mismo ng pagdurusa, kung kailan dahan-dahang binubuksan ng Diyos ang ilaw. Hindi nagtatapos ang kwento sa manipulasyon ng isang tao, mas malalim pa ito. Kapag nagsimula kang lumingon, makikita mo ang isang padron na hinabi sa buong buhay mo. Hindi ito ang unang beses na naramdaman mong maliit, hindi pinakinggan o hindi napansin. Maaaring nagsimula pa ito noong pagkabata, kung saan ang pagmamahal ay may kondisyon, kung saan ang katahimikan ay nangangahulugang kaligtasan, at kung saan ang disiplina ay minsang nagtatago ng kontrol. O baka akala mo nakalayo ka na sa mga lumang sugat, ngunit natagpuan mo ang sarili mong muli sa parehong kwento. Ibang mukha, parehong dinamika. Ngunit ang mga siklong ito ay hindi basta lumilitaw. Paulit-ulit itong bumabalik dahil ang sugat na hindi napagaling ay may paraan ng pag-etyo sa bawat henerasyon. Tahimik itong gumagalaw sa mga pamilya, sa mga tradisyon, sa simbahan, sa komunidad, hanggang may isang taong magsasabing dito na ito nagtatapos. At ang taong iyon ay ikaw. Sinasabi sa Biblia sa Exodo 25 na ang mga kasalanan ng mga ama ay umaabot hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. Hindi ito sumpa mula sa Diyos, kundi pagpapakita kung paano nagpapatuloy ang mga sugat na hindi gumaling. Ang mga nananatiling nakatago ay patuloy na kumakalat.
Ang hindi pa naisusuko sa Diyos ay patuloy na humuhubog sa hinaharap. Ngunit hindi lang dumating si Jesus upang magpatawad ng kasalanan, dumating siya upang putulin ang tanikala, upang itaas ang mga taong titigil sa paulit-ulit na pagkasira. Tulad ni Gideon na lumabas mula sa pagtatago upang gibain ang mga Diyos-Diyosan ng kanyang ama. Tulad ni Abraham na iniwan ang lupain ng mga huwad na Diyos upang maging ama ng pananampalataya. Tulad ni Esther na tumangging manahimik at iniligtas ang kanyang bayan. Maaring hindi mo pinili ang laban, ngunit pinili ka ng langit upang tapusin ito. Ang paggaling mo ay hindi lang para sa iyo, ito ay para sa mga susunod na henerasyon. Kapag dinala ng Diyos ang kalayaan sa puso mo, binabago niya ang direksyon ng buong kwento. Ang taong makasarili sa buhay mo ay hindi lang pinagmulan ng sakit. Isa siyang salamin na nagpakita ng mga bagay na kailangang ayusin, hindi para ipahiya ka, kundi para gisingin ka. Dahil nang bumukas ang mga mata mo sa katotohanan, naging banta ka sa kadiliman, hindi lang dahil nakaligtas ka, kundi dahil kaya mo nang akayin ng iba patungo sa liwanag. Kaya huwag mong maliitin ang nangyayari sa loob mo. Hindi lang ito emosyonal na paggaling, ito ay banal na pagbabago. Hindi ka lang nabubuhay muli, sinusulat mong muli ang kasaysayan. Maaring ang taong makasarili ang ginamit na sandata, ngunit ang Diyos ang siyang sumusulat ng tagumpay. Marahil ay narinig mo na ang talatang ito, marahil sa gitna ng luha. Hindi tayo nakikipaglaban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, mga kapangyarihan at mga espiritong masama sa kalangitan. Efeso 6:12. Kapag nasa gitna ka ng sakit ng manipulasyon, gusto mong labanan ang mismong tao, ang kasinungalingan, ang panlilinlang, ang pananahimik, parang digmaan. At sa isang banda, totoo iyon, ngunit hindi sa paraang iniisip mo. Hindi lang puso mo ang gustong saktan ng kaaway. Gusto niyang nakawin ang layunin mo, ubusin ang tiwala mo sa sarili at patahimikin ang panawagan mo. Gusto niyang masyado kang nakatutok sa pakikipaglaban sa tao para hindi mo mapansin ang espiritong gumagalaw sa likod nila. Iyon ang tunay na laban, espiritual na digmaan na nagkukubli bilang emosyonal na kaguluhan. Kaya't sinabi ng kasulatan, isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos. Efeso 6:1. Hindi upang magmukhang malakas sa labas, kundi upang manatiling matatag sa loob. Kailangan mo ng katotohanan dahil ang kasinungalingan ang paborito nilang sandata. Kailangan mo ng katuwiran dahil aatakihin nila ang pagkatao mo. Kailangan mo ng pananampalataya dahil magtatanim sila ng pagdududa. Kailangan mo ng kaligtasan upang bantayan ang isip mo laban sa kalituhan. At higit sa lahat, kailangan mo ng salita ng Diyos, ang tabak na lumalagos sa bawat panlilinlang. Hindi ito tungkol sa pamumuhay sa takot o sa paghusga sa lahat ng tao sa paligid mo. Ito ay tungkol sa kamalayan, malinaw na pagkaunawa sa espiritual. Ang pagtatakda ng mga hangganan ay nagpoprotekta sa espasyo mo. Ngunit ang pagkilala sa katotohanan ang nagpoprotekta sa kaluluwa mo. Kung wala ito, maaari kang magtayo ng pader, ngunit manatiling bilanggo sa loob nito. Hindi ka dinala ng Diyos sa apoy upang maging mapait. Dinala ka niya roon upang maging marunong. Ang lahat ng pinagdaanan mo ay hindi parusa. Ito ay paghahanda. Hindi ka lang nagre-recover, inihahanda ka. Hindi ka lang naghihilom, sinasanay ka para sa mas mataas na layunin. Gumigising ka na sa mga paraang hindi mo naisip noon. Sa espiritu, sa emosyon, sa isipan, nagsisimula kang makakita ng malinaw. Natututo kang kilalanin kung ano talaga ang nangyayari, kung sino ang dapat labanan, at kung paano tumindig ng may kumpiyansa imbes na takot. At sa sandaling maunawaan mo ang katotohanang iyon, nawawala ang kapangyarihan ng taong makasarili, hindi dahil nagbago sila, kundi dahil nagbago ka. Nagsisimulang maging layunin ang iyong sakit,
bawat kwento ay may punto ng pagbabago, ang sandaling humihinto ang isang tao sa pagtatanong ng bakit ako at nagsisimulang itanong ang ano ang susunod. Nasa puntong iyon ka ngayon, dinaanan mo ang apoy, nananalangin ka hanggang manginig ang tinig mo. Pinagdudahan mo ang halaga mo, ang katinuan mo, ang pananampalataya mo. At gayon paman, narito ka pa rin. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang kwento mo, nagsisimula pa lang ito. Hindi kailaman sinasayang ng Diyos ang pagdurusa, hinuhubog niya ito. Sa 2 Korinto 1:4, sinasabi ng kasulatan na pinapalakas tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga paghihirap upang tayo rin ay makapagpalakas sa iba sa parehong paraan. Ibig sabihin, ang paggaling mo ay hindi dapat huminto sa iyo. Ito ay dapat dumaloy sa iba. May mga tao ngayon na nakakulong pa rin sa parehong dilim na minsan ay bumihag sa iyo. Nagdududa sila sa sarili, nagtatanong sa Diyos at nagmamakaawa para sa tanda na may pag-asa pa. Paano kung ikaw ang tandang iyon? Paano kung ang kwento mo ang liwanag na gagabay sa kanila palabas ng dilim? Hindi mo kailangan ng entablado upang gumawa ng pagbabago. Hindi mo kailangan ng titulo upang makapagpagaling ng iba. Ang kailangan mo lang ay katapatan at ang tapang upang hayaang magsalita ang iyong mga pilat ng mas malakas kaysa sa mga pangaral. Dahil kapag may taong dumaan sa unos at dala pa rin ng kapayapaan, napapatingin ang mundo. Iyan na ang ikaw ngayon, hindi winasak ng taong makasarili ang layunin mo. Ipinakilala ka nila rito. Ngayon, nakikita mo na ang likod ng manipulasyon, kaya kaya mong tulungan ang iba na mapansin ito. Lumaban ka sa espiritual na digmaan, kaya kaya mong manalangin ng may autoridad. Nakipagbuno ka sa pagkakakilanlan mo, kaya ngayon kaya mong tawagin ang iba sa kanila. Ang sakit mo ay naging plataporma mo, hindi dahil perpekto ka, kundi dahil ang lakas ng Diyos ay pinakamalinaw na nahahayag sa kahinaan mo. Tulad ni Jose, lilingon ka at sasabihin, ang binalak ng kaaway para sa kasamaan, ginamit ng Diyos para sa kabutihan. Tulad ni Pablo, dadalhin mo ang mga bakas ng iyong pinagdaanan bilang patunay ng iyong pananampalataya. At tulad ni Jesus mismo, muling babangon ka, hindi lang upang mabuhay, kundi upang manguna. Hindi lang ito tungkol sa paggaling, ito ay tungkol sa panibagong pagtawag. Itinataas ka ng Diyos ngayon, hindi lang bilang nakaligtas, kundi bilang manggagamot, bilang tagaputol ng mga siklo, bilang tagapagligtas, tagapagdala ng liwanag, isang mandirigmang may karunungan mula sa abo. Hindi mo nadaanan ng impyerno ng walang dahilan, dinaanan mo ito upang bumalik dala ang mga susi na magpapalaya sa iba. Ngayon huminto ka sandali. Huminga ka ng malalim, tingnan mo kung gaano kalayo na ang narating mo. Ang kalituhan, ang pagkawasak ng puso, ang pag-iisa, ang mga gabing puno ng luha, ang panlilinlang, ang takot, ang pagkakasala, ang pagkapagod. Pinasan mo ang lahat ng yon at gayon paman, narito ka pa rin, humihinga, naghahanap, naniniwala kahit bahagya. At ito ang katotohanang totoo mula pa noon kahit hindi mo ito nakita. Hindi ka kailanman nag-iisa. Nakita ng Diyos ang lahat, ang mga luha na walang ibang nakapansin, ang mga paghingi ng tawad na hindi mo natanggap, ang mga iniisip na hindi mo maipaliwanag. Nandoon siya noon at kasama mo pa rin siya ngayon. Hindi ka inilagay sa buhay ng taong makasarili dahil mahina ka o walang halaga. Nandun ka dahil handa ka na, kahit bago mo pa ito maunawaan. Ikaw ang liwanag sa dilim, ang mahinahong tinig sa gitna ng bagyo, ang salaming nagpakita ng katotohanang ayaw nilang harapin. At habang sinisikap nilang durugin ang espiritu mo, hinuhubog ka ng Diyos, ginising ka niya, tinuturuan kang makita ang halaga mo at ang tawag mo. Bawat sandali ng sakit ay paghahanda. Bawat sugat ay naglinis ng puso mo. Bawat luha ay nagturo sa iyo kung paano magmahal ng mas malalim.
Ngayon, oras na upang bumangon, upang harapin ang paggaling ng may tapang at walang hiya, upang muling pagkatiwalaan ang iyong pagkilala, upang magsalita ng katotohanan hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mga hindi pa kayang magsalita, upang maging lahat ng sinubukan ng kaaway na patahimikin. Hindi ka sirang hindi na maaayos, hindi ka baliw, hindi ka bunga ng walang saysay na sakit. Ikaw ay pinili, ikaw ay tinawag, ikaw ay ipinadala ng isa na ginagawang sandata ng tagumpay ang lahat ng ginamit upang sirain ka. Anuman ang nawala sa iyo, tandaan mo ito, buo pa rin ang pagkakakilanlan mo, may kapangyarihan pa rin ang tinig mo at nananatili ang autoridad mo. Buhay pa rin ang tawag sa iyo. Hindi ito nawala at hindi ito ninakaw. Bawat sandaling pinagdaanan mo ay paghahanda para sa susunod. Ang mga bagay na sinubukan kang sirain ay siya ring nagbunyag ng lakas mo. Ang akala mong katapusan ay simula lang pala sa ibang anyo. Hindi pa tapos ang kwento mo, nagsisimula pa lang itong unfold. Ang mga kabanata sa hinaharap ay magdadala ng higit na karunungan, kalinawan at layunin kaysa sa mga nauna. Ang mga bagay na minsang nagpatumba sa iyo ay siya ngayong magiging pundasyong tatayuan mo dahil hindi pa tapos ang Diyos sa pagsulat ng buhay mo. Binabaligtad pa lang niya ang pahina. Nagdaanan mo ay hindi parusa. Ito ay paghahanda. Hindi ka lang nagre-recover, inihahanda ka. Hindi ka lang naghihilom, sinasanay ka para sa mas mataas na layunin. Gumigising ka na sa mga paraang hindi mo naisip noon. Sa espiritu, sa emosyon, sa isipan, nagsisimula kang makakita ng malinaw. Natututo kang kilalanin kung ano talaga ang nangyayari, kung sino ang dapat labanan, at kung paano tumindig ng may kumpiyansa imbes na takot. At sa sandaling maunawaan mo ang katotohanan iyon, nawawala ang kapangyarihan ng taong makasarili. Hindi dahil nagbago sila, kundi dahil nagbago ka. Nagsisimulang maging layunin ang iyong sakit. Bawat kwento ay may punto ng pagbabago. Ang sandaling humihinto ang isang tao sa pagtatanong ng, bakit ako? At nagsisimulang itanong ang, ano ang susunod? Nasa puntong iyon ka ngayon, dinaanan mo ang apoy. Nananalangin ka hanggang manginig ang tinig mo. Pinagdudahan mo ang halaga mo, ang katinuan mo, ang pananampalataya.